Second problem is yung homesick. Mamimiss mo yung family mo, no? Yung homesickness, hindi mo maiiwasan yun. Sa totoo lang, napakahirap maging OFW. Kailangan matatag ka. Magsimula lahat, I just want to say thank you for accepting our request po na ma-interview kasi yung mga pinagtanungan ko po, hindi po sila pumayag kasi busy po sila. So, maraming salamat po. Yeah. To start po, pwede po ba namin malaman ang inyong pangalan, age, address po dito po sa Pilipinas, place of work po dyan po sa ibang bansa. My name is Yubi Saragosa Apilo. I'm going to 39 years old this month. And I'm from Tondo, Manila, Building 6, Unit 119, Permanent Housing. Now I'm working here at Qatar, Al Rayyan, Qatar. Ano po, Meron pa ba akong nalitan? ano po yung work niyo po dyan? I'm working as a nanny or babysitter. I'm taking care of 1-year-old baby boy. What about naman po sa education background niyo po? Undergraduate ako ng high school, 2003. Pero nag-aral ako ng ALS ng 2009. Nag-graduate ako ng ALS ng 2009. And then, as passer ako. Nag-aral ako as a caregiver 2017 at 2018. Pero hindi rin ako nakapag-assess mo. Kasi nga nagka-pandemic, 2019 pala yun. Sa pandemic. Pero ginawa ko yung guide para makapag-apply dito sa Qatar as a babysitter. Kasi meron naman akong background ng caregiver. Sa family background naman nyo po, pwede po bang malaman? I'm a mom of 7 kids. The age 22, 21, and turning 20. Ang mga anak ko, and then 12, 10, 8, 7. Grabe po. Kaya nyo po yun lahat? Eto, nasan? Halata po ba? Okay po. Next po na question po. Okay. Pwede po bang matanong kung paano at saan po kayo nagsimula maging OFW? To be honest, nag-apply talaga akong mag-OFW para makatakas sa pagiging sa bisyo. Kasi hindi naman talaga kami totally hirap na hirap sa buhay like that. Kaso lang na napabisyo ako etong last 2023. Na yun nakilala ko, tapos basta napabisyo ako, para mapakasan ko yun, ito yung ginawa kong escape, mag-apply ako sa OFW. Kasi pag nasa Pilipinas ako, baka hindi ako makapagbago, di ba? Kasi maraming tukso dyan sa Pilipinas, like that. So, ang ginawa kong pagtakas, itong pag-apply sa abroad. And ngayon, okay na ako. Galing nyo po. Galing nyo po. Pwede po bang malaman ang at least 3 problems na na-encounter nyo as an OFW and paano nyo po siya nalampasan? Sa totoo lang, napakahirap maging OFW. Una-una, culture. Talagang pag nandito ka, lalo na dito sa Middle East, hindi mo alam kung paano sila papakasamahan, hindi mo alam, ang dami sobrang bawal. Tapos ayun, ang tawag na ito. Yung mga amo mo, nakailang amo na ako, pang 7 ko na amo to. Dapat next year, February, tapos na yung kontrata ko.
Pero hindi ako kasi paiba-iba ko ng kontrata eh. Naghahanap kasi ako ng maayos na amo. Thank God kasi napunta ako dito sa amo ko na eto, 8 months na ako dito. Pero sobrang hirap maging OFW. Talagang kailangan matatag ka, matiisin ka, at talagang kaya mong pakisamahan yung mga tao. Iba-iba dito sa ambada pa ng sahod, tapos kung tatalatuhin mo. Ganun na lang. Kaya mahirap din. Pero at the same time, maganda rin ang OFW. Kasi marami kang nakikita ng lugar like me. Nakapag-travel na ako ng 3 country dito sa bago kong amo. And nasusuportahan ko ng maayos ng pamilya ko, nabibigay ko yung mga gusto nila, nakakapag-child ko pa. Okay. Second problem is yung homesick. Siyempre, pag nandito ka, wala kang ibang mga takbuhan or makakapitan, kundi sarili mo lang at sigad lang. Kailangan talaga 3 years lagi ang kasama mo. Kasi sobrang, buti nga ngayon, kahit pa paano sa generation ngayon, meron na tayong ganyan, Messenger, meron na Facebook, diba? And the third is yung mga kasama sa trabaho. Mahirap makisama lalo na sa mga ibang lahi. Kailangan matapang ka dito, matatag ka. Kasi pagka hindi, kaamuan ka lang nila. Babata-batain ka lang nila. Next question. Paano nyo naman Ayun lang, ano siya? po, na solusyonan po yung mga problema pong nabanggit nyo po? Siyempre, dasal. Dasal lang po lahat. Talagang dasal lang. Tapos pagka magtatrabaho ako, lagi akong nakikinig lang ako ng mga worship song. Basta lalo na ng mga unang-unang buwan ko dito. Halos tuwing gabi bago matulog, iiyak ka kasi mamimit mo yung mga nakagawian mong gawin sa Pinas, mamimit mo mga kasama mo. Pero siyempre kailangan maging matatag ka, lalo na ikaw na lang mag-isa dito. Diba? Prayers lang talaga. Tsaka yung mga nangungumusta na walang kasunod na sa utang, kasi maganda yung gano'n. Okay, next question po. For our next question naman po, ano naman po yung mga tinuturing ninyong achievements po sa pagiging OFW po? Ang achievement ko siguro, yung natutulungan ko talaga yung mga anak ko, yung mga pamangkin ko, yung mga nagbibili. Natutulungan ko yan, mga kapatid ko. Ayun, parang feeling ko yung talaga yung achievement ko eh. Pero may greatest ang achievements ko na nakuha ko na is nakakuha na ako ng bahay. And then doon ko napatitirahin yung panganay kong anak and hopefully maging maayos na yung buhay nila doon. At ayun, yung nakakatulong ako katulad ng nakakapagpadala na ako sa achievements ko naman na nakuha ko na sa pagiging OFW is kahit pa paano may konting ipon, nakakatulong na ako sa pamilya ko, sa mga anak ko, nagsuportahan ko sila. Nakakuha na din ako ng bahay sa Cavite para doon napatirahin yung panganay ko at yung mga anak niya. Ayun, nakakatulong na, nakakapag-support ako sa kanila ng maayos. Ayun lang, siguro. Okay lang po. Last question na po. Ano naman po yung mga sana nyo po bilang OFW? Bali, bilang OFW, sana tumaas yung sahod namin. Hindi, sana makayanan pa kasi mga isang taon pa eh. Ay, kayanin pa, sana maging walang mangyari, lalo na binubomba yung Qatar, sana wala matapos na yung ganong eksena, pagbubomba dito sa Qatar. Sana yun, makaipon pa ng gusto kasi napakagastador ko eh. So, wala na po ba kayo pong iba pong sasabihin po? Sana maganda yung pagkaka-edit nyo na itong video natin.
Okay. Ayun lang naman po yung mga questions po na inihanda po namin. So, doon po nagtatapos po yung interview po namin sa inyo. Marami po ulit salamat po sa pag-accept po ng request. Sana, lagi po kayo mag-iingat dyan at sana po, lagi po kayong safe dyan sa Qatar. Okay, salamat. Guys, okay, thank you. Salamat po. Sana mag-aral kayo ng mabuti. See you sa finals. Okay. Bye-bye po. Good morning po, sir. First of all, we would like to say thank you for accepting our request po na ma-interview kayo. It's a pleasure to talk to you po. Thank you po ng marami. At sana po hindi po kami nakaka-istorbo sa inyo. Sana po libre po yung oras nyo ngayon. Okay, to start po, we would like to ask for your name, your age, and your address po here in the Philippines. I'm Jose Dumlan, 38 years old. I live in Manila. I live in Tondo, specifically in 1467, Balintawak Street, Tondo, Manila. And what about naman po sa place of work nyo po dyan po sa Pilipinas? Sa ibang bansa? I work here in Singapore, in Ang Tang Phong General Hospital, as a staff nurse. And then I live in 30 minutes away from my work. At pwede naman po ba naming malaman po ang educational at family background nyo po? Educational background, I graduated, from elementary to college. Kahit yung college lang po. I graduated in Metropolitan Hospital College of Nursing, batch 2009. So I passed my board exam the same year, 2009. Then I started work 2010, early 2000, I think January. So I've been working as a nurse for the past 17 years. And your family background po, may ask mo? My father is a businessman. Yung mama ko kasi housewife. So my mom passed away in 2007. So I'm currently living with my father. Okay po, thank you po. Next question. Pwede po bang matanong kung paano at saan po kayo nagsimula maging OFW, magtrabaho sa ibang bansa? Actually, coincidence. Actually, I don't have plans of working abroad because I was happy with my job in the Philippines, lalo na nung panahon ng pandemic. There's a struggle working in the Philippines as a nurse because salary-wise, hindi naman maayos. But because yung workplace ko, malapit sa bahay ko, so the expense is not that high. So parang kami lang dalawa din kasi ng tatay ko. But one time, I was sitting in the nursing counter, I was browsing Facebook. I saw this post na nag-hire nga yung Singapore ng nurses. I told myself that I'll just give it a try. So when I give it a try, luckily, I was accepted. Nagtuloy-tuloy yung process nung application until I was hired and until I flew into Singapore in 2022. Hindi naman po parang naging mahirap po yung application nyo po sa Singapore? Hindi naman. Siguro dumating yung point na need kasi nila ng staff nurses. So hindi naman nahirapan kasi based na rin sa syempre experience-wise, in the past 17 years that I've been working, parang experience-wise, parang hindi ko naman din kailangan i-prove pa na yung capability ko as a staff nurse. Sige. Next question po. Since nasabi niyo po na sa Pilipinas pa nga lang po, as a nurse, meron na pong mga problems like salary-wise. And as an OFW nurse naman po, ano po yung masasabi niyong top 3 problems na kinakaharap po ninyo? Salary-wise sa ibang bansa, hindi namin po problemahin yan. Well compensated kami dito. Ang sinusweldo namin dito is 5, 7, 10 times more than the Philippine salary. Siyempre, culture, number 1 is culture. Siyempre, it's a different country, it's a different culture, different pakikisama. Siyempre, iba-ibang nationalities makakasama. You must learn their culture, you must learn their values. So, para makayanan mong
makayanan mo makisama sa kanila. Because you will never succeed abroad if you don't know how to deal with this kind of problem. Then number 2, syempre yung homesickness. Hindi mo maiiwasan yon. Yung homesick na mamimiss mo yung family mo. Pag namimiss mo kasi yung family mo, number 1, gusto mong bumalik ng Pilipinas. Number 3, siguro yung communication barrier din. Siyempre, iba-ibang language, especially Singapore is a Chinese-speaking language, Chinese and Malay-speaking country. So, they speak Chinese. Luckily, I am very fortunate. Nakapag-aral ako ng Chinese school when I was in elementary and high school. So, kahit pa paano, I had the privilege to understand them. Even though I cannot communicate that well already, at least I can understand them. So, malalaman ko yung gusto nila. Pero as of now, for the past 4 years that I've been working here, parang yung problem na yun, na-resolve naman na. Parang hindi ko na siya problema. Kasi, ang bilis lang. 4 hours lang ang Pilipinas. If you feel homesick, then go home. Tanong pa ba natin? Sabi niyo po kanina na na-resolve na po. Paano po kayo nag-deal po sa mga problems sa yun? How did you resolve it po? Remember this. Dapat matuto kang mag-adapt. Adoption to a certain culture, adoption to a certain communication barrier para mabilis. Kasi kung hindi mo i-adapt yung culture nila, hindi ka kasi mag-grow dito sa bansa kung saan ka nag-work. Pag hindi ka marunong mag-adapt, even sa trabaho mo, mag-fail ka kasi hindi ka nag-a-adapt. Kasi parang nung dumating ako dito, Singapore healthcare system is different from Philippine healthcare system. So at the end of the day, kahit 17 years or 20 years na akong nurse sa Pilipinas, I cannot apply those experience in Singapore. So pagdating ko sa Singapore, I am a novice nurse. Kumbaga, zero ang alam ko kasi iba ang healthcare system nila. So kailangan ko i-adapt yung sarili ko. Kasi pag na-adapt mo yung sarili mo, every day will be easier. Pero pag hindi ka nag-a-adapt, everyday feel mo pagod ka agad. Parang everyday papasok ka is a struggle. Pero kapag ang struggle na lang namin ngayon, syempre yung pagod. Kasi syempre nakakapagod naman everyday pumapasok ka. Yun lang yung struggle. Pero work-wise, sanay ka na eh. Naka-adapt ka na. Thank you for that advice po. We sure will keep that po up until na maglumaki kami. So, next question po. Sa tagal niyo na pong nag-work sa Singapore, ano po yung may tuturin yung achievements as an OFW po? Achievement-wise, siguro very lucky as a Filipino nurse. Meron kasi kami mga nurses, meron kaming tinatawag na TLC. Tender loving care. So when we take care of our patients, we make sure that we give our tender loving care to the patient. We make them feel na family sila. Hindi namin sila pinapa-feel kasi as a Filipino nurse, hindi namin pinapa-feel ang pasyente namin na pasyente kayo. Pinapa-feel namin ng pasyente na pamilya namin kayo as long na nandito kayo sa pag-aalaga namin. Para kasi ang nature kasi nun eh. I'm proud to say kasi syempre nakatanggap din ako ng award, ng Patient Experience Award. It means na gusto ko ng mga pasyente every time na ako yung nurse nila kasi it's a big deal na nararamdaman nila yun, lalo na on this country na this one progressive country. There are progressive countries, so yung family hindi ganun ka-intact, hindi katulad ng family natin na close family ties. Sila kasi is walang dumadalaw. So as a nurse, iparamdam mo na pamilya mo sila para mag-trust sila sa'yo. Pag nakuha mo kasi yung trust nila, mag-open up sila sa'yo. So magkakaroon kayo ng nurse-patient relationship, which is yung mahalaga. So yun yung achievement ko na I can say na pagdating sa pag-aalaga sa pasyente, I can say na I'm raising Philippine flag well. Ano naman po
po yung message nyo para sa mga kabataang nagpaplano rin po mag-work sa medicine field? Medicine, nursing and being a doctor is not an easy job. Hindi lang dapat matalino ka, ha? It doesn't matter kung matalino ka. Ang kailangan dito, you have the heart. Number one, hindi malaki ang sweldo ng nurses or doctor sa Pilipinas. Right now, yung mga generation kasi ng kabataan is, kailangan ko ng malaking sweldo. Ang nasa isip kasi ng bata ngayon is money. Nung panahon kasi namin, when we're growing up, ang gusto namin is yung masayang environment. Pero bilang kayo, mga kabataan, kailangan may puso kayo sa trabahong to. Kasi iba-ibang mahahawakan yung pasyente. May mayaman, may mahirap. Pagdating sa hospital, si mayaman, si mahirap, pantay-pantay yan. Kasi pare-parehong mamamatay yan. Ang challenge sa inyo is, how would you be kind and compassionate sa panahon ngayon? Na hindi kayo, kasi kayo tutok kayo sa technology and everything. So ang challenge kasi sa inyo is, are we kind enough? Are we compassionate enough to be a nurse or to be a doctor? Or gusto lang namin tong work na to because it's an easy pathway going abroad. Mildred, may tumatawag sa'yo. It's an easy pathway going abroad. No, it's not. It's not an easy pathway. Hindi naman porket nag-nurse ka, bukas nasa abroad ka na. No. Hindi naman bukas pag nag-nurse ka, nasa US ka na. May exam ka pa din doon. Singapore, nag-licensure exam pa kami. So, hindi lahat given the chance na maging nurse sa ibang bansa. But kung hindi mo kailangan ng pera at gusto mo talagang serve your country. Yun yung challenge sa inyo. Are you willing to serve the Philippines before you go abroad? Kasi ang Philippine nurse, ako dati, nung unang-una ako naging nurse, ang sweldo ko lang is 4,000 pesos. Would you believe, in 2010, sumusweldo lang ako ng 4,000 pesos every month. Delayed pa yung sweldo namin. That's the challenge from you. Kung ganun yung matatanggap niyong sweldo, are you willing to take the risk to becoming a nurse? Sa 4 years ka mag-aaral. Ang hirap ng nursing. Isipin niyo, sabi, wala namang math dyan. No, meron. We compute medicine. And lastly po, ano po yung masasabi nyo sana nyo bilang isang OFW? Like, sana... And repeat the question. Sorry, hindi ko narinig. Like, bilang isang OFW po, ano po yung sana nyo? Sana? Siyempre lahat tayo sasabihin, sana naging mayaman ako sa Pilipinas. Sino ba naman ang gusto kong magtrabaho sa abroad at lumayo sa pamilya? But at the end of the day, kung tatanungin ako na kung may sana ako, parang dati meron, pero ngayon wala na kasi nursing is not my first choice. But as I go along my path of journey from the 17 years, I've learned to love and appreciate nursing. Kasi noong una ayoko, gusto kong maging flight attendant. Pero nung sabi ng mama ko, no, kailangan mo mag-nursing. Pumasok ko sa nursing, ayoko siya. But as I go on with my journey, as I go along with my journey, sabi ko, nursing is not bad. Nursing is good. I've learned a lot of things from nursing. Kasi hindi ka lang matututo doon sa inaaral mo, matututo ka rin mismo sa pasyente mo. Kaya sabi ko sa inyo, mahalaga yung patient trust. Or yung trust ng tao na inaalagaan mo. Kasi yung magbibigay din sila sa inyo ng mga input kung how to be a good person. How to be a good nurse. How can you take care of them well? Kasi hindi po pwedeng alam ko lang. Kailangan, when you work in this kind of industry, it's a team effort. Not only by you, the doctor, the medical team, but also with the patient.
Kasi hindi mo pwedeng ipilit pag ayaw ng pasyente. 'Di ba? So, kung tatanungin ako kung may sana pa ba ako, parang wala na akong sana. Sana may boyfriend, gano'n. Pero okay lang. Yun lang. Wala na po ba po kayong additional po na sasabihin po? May plano ba kayo mag-nurse? Isa sa inyo? Hindi po. Siguro mga option lang po, ganun. Siguro, pwede nyo siyang gawing parang options. You check your options. Pero gawin nyo kung ano yung gusto nyo, kung ano yung nasa puso nyo. Huwag kayong It's okay na pakinggan yung parents nyo. But if you're not happy sa ginagawa nyo, kung ano yung dinidikta nila, tell them. Be vocal, but be vocal in a nice way na hindi sila ma-offend. Yun lang. Maraming salamat po. Alam niyo po, marami po kaming natutunan sa mga sinabi niyo. May mga parts po na natouch ako kasi it really makes sense. So, maraming salamat po ulit po sa pag-accept po ng request na ma-interview kayo. Yun lamang po, lagi po kayo mag-iingat dyan. Stay safe po dyan po sa Singapore. Salamat. Bye-bye. Thank you so much. Magandang hapon po o gabi o umaga po dyan sa inyo. Bago po kami magsimula, thank you po for accepting our request po na ma-interview kayo at sorry po kung nakaabala kami sa oras nyo po ngayon. Yun po. To start po, paari po ba naming malaman ang inyong pangalan, age at address nyo po dito po sa Pilipinas? Okay, so ako si Alexander Sayawan, uncle ni Lebron. Ang address namin dyan sa Philippines ay sa Valenzuela. Kailangan nyo ba ng full address or? Okay na po yun. What about po sa Okay age na. nyo po? Second, yung ano sabi mo? Edad nyo po. Pwede Yung- pong malaman po. Edad. Ganun. And then 51. 51. At Yeah. naman po sa educational at family background nyo po. Educational attainment, I graduated Bachelor of Science in Marine Transportation. Alam mo yung mga seaman. Yun. Family background. Yeah, dyan ako lumaki sa Tondo. No? At graduated high school in Tipaes. Parehas Yeah. ng school. Sige po. Next Oo. question po. Pwede po bang matanong kung paano at saan po kayo nagsimula maging OFW o magtrabaho sa ibang bansa? Ayun, nag-start ako ng year 1999 as a seafarer. Then I worked as a second officer, but I have a master license. Yun. Okay. Ano naman po? Pwede po bang malaman ng at least 3 problems na na-encounter nyo as an OFW and paano nyo po sila nalampasan po? Of course, yung unang-unang problema, siyempre yung mamimiss mo yung family mo, no? Homesickness. Oo. So, and then yung, kasi sa seafarer, required sa amin yung mga trainings. Even though na vacation mo yun, yung time mo, ini-spend mo pa sa mga training, especially sa tulad ko na officer, no? And then, syempre, mag-struggle ka, lalo na kung magkakaroon ka ng health problems, kasi kailangan mo na physically fit.
before you can work on board a vessel. Yun. So, what else? Paano niya nalang So, OFW, alam mo naman yung yung siyempre, yun nga, malayo sa pamilya. Tapos yung travel time, no, when you're joining sa vessel, malayo. Sa akin kasi, it takes around 18 hours, no, para makarating dun sa port na pag-joinan ko para doon sa barko na sasampahan. Yun. nalampasan yung mga problems niya? Ano po, tito? Paano mo po nalampasan yung mga problems po na yun? Siyempre, mentally, kailangan stable ka. At saka, constant communication sa family. Before, medyo mahirap kasi wala pa yung technology na katulad nito, SOCMED, no, hindi pa pwede noon when I started. Mail pa lang or yung mga email, mga text messages lang, yun lang po pwede. But nowadays, pwede na, may video chat na, no? So, every day, tsaka pinoprovide ngayon ng mga company na kailangan merong syempre para sa mga seafarers, kailangan meron ding binibigay na support yung kumpanya para sa mental, yung emotional problems. Kasi kung ganun pa rin dati, mahirap. Yun ang pinakamalaking struggle na dapat mo i-overcome. Yung boredom, saka yung homesickness, yan ang mga medyo mahirap noon. Pero ngayon, medyo, less na yung homesickness dahil kahit pa paano nakikita mo na yung family mo. Ayun. Pag seaman ka po ba, hindi lang po ba yung physical health yung tinitignan po sa inyo, pati rin po yung mental health nyo po? Syempre, meron kaming psycho exam kung na tinatawag. Syempre, kailangan stable yung isip mo. Kasi doon pa lang makikita na kung medyo, di ba, mga psychologists, alam nila yon. Merong mga tanong sila doon na akala mo paulit-ulit lang, pero doon sa way na yon, malalaman nila yung mga sagot mo pa lang kung ano ka ba, mentally fit para mag-join sa barko. Ganon. Next question po. Ano naman po yung mga tinuturing yung achievements po sa pagiging OFW? Una-una sa pagiging OFW, syempre, achievements yung for my own experience, syempre, yung career-wise, na-achieve ko yung syempre yung goal ko, maging officer at makakuha ng master's license. And then, syempre, sa family, napoprovide mo yung financially, magiging stable kayo at mabibigyan mo ng magandang future yung mga anak mo, no? Pero syempre, depende pa rin sa how you handle your financial, syempre, di ba? Kung magastos, wala pa rin yung pinaghirapan mo. So, yun ang unang-una. Mabibigyan mo ng magandang kinabukasan yung mga anak mo, mapag-aaral mo sila. At the same time, syempre, kung ano yung gusto nila, kahit pa paano mabibigay mo dahil meron kang capability. Kasi nga, di ba nag-earn ka ng kahit pa paano nasa above average. Ganon. Ano po? Lastly, ano po yung sana nyo po bilang OFW? Sana
sana, ano ibig sabihin sana? Parang mga hiling niyo po. Bilang isang OFW Ano po. ba, mga, sana, ano, yung, ano ba yun? Parang thought ganyan po, tita. Sana, sana na baka na-achieve ko yung pinaka-highest goal ko sa buhay, yung maging isang kapitan ng barko. At sana yung mabigyan pa yung mga seaman ng mas magandang benefits, no? Kasi sa ngayon, medyo kahit na sinasabing ilang percentage ng seafarer mostly mga Pilipino, pero siyempre yung gobyerno natin hindi naman masyado sinusuporta. Ganun ba? Yun. Ano po yung advice nyo or message nyo po para sa mga kabataan na gusto pong mag-seaman? Siyempre, kailangan muna magtapos, no? At mag-aaral mabuti. And then, kapag nandun na kayo, kasi medyo talaga kailangan nandyan yung lakas ng loob eh. Kasi hindi lang naman yung boredom or yung homesick kung ma-encounter nyo. May mga like yung syempre yung movement ng barko, hindi naman laging yung calm seas. Minsan rough. At baka yung ganung pagkakataon umayaw na agad at gusto na umuwi dahil nga sa merong bad weather na na-encounter yung barko. Mahirap, pero syempre kung iisipin mo yung magiging, kumbaga, let's say, magbibigay Mga error. Yan, Ay, sabihin okay mo. na po. Nawala po. naputol Opo. na internet. Opo. Okay. So, Isa. yung sa... Saan ba tayo? Yun na nga. Opo. Yan yung mga payo ko lang. Kailangan may kasamang tibay ng loob pag gustong maging seafarer, no? Kasi ilang months kang minsan nasa dagat, no? Wala kang makikita kundi yung same faces every day. Unlike kapag yung land-based kahit pa paano may makikita ka iba-ibang tao, right? Pero pag seafarer ka, routine yung work mo, tapos yung nakikita mo, yun pa rin lagi yung mga mukha, no? At saka hindi naman kumbaga hindi naman lahat ng mga kasama mo mababait or maganda ang ugali. So you need to deal with them na kung meron kang makasamang medyo masamang ugali, hindi ka nang pwedeng umuwi dahil lang doon, di ba? Lalo na kung officer mo. Kailangan mong tibayin loob mo at gawin mo lang yung trabaho mo para matapos mo yung contract mo, kasi yun ang importante. At least para hindi ka magkaroon ng bad record sa company. At dun na po nagtatapos po yung interview po namin. Marami po ulit salamat po sa pag-accept po ng request po namin. Walang anuman. It's an honor to talk to you po today. Salamat po ng marami. Okay. Lagi po kayo mag-iingat po Sige. dyan. Maraming Ingat po, salamat Tito. po. Okay, Bye-bye po. Mag-aaral kayo Bye po, mabuti, ha? Opo. Sige. Thank you, Bye-bye. Bye-bye po. Salamat po ulit. Okay, stay safe. Opo. Kayo rin po. Okay. Aso pa. Uy, ads. Yun, pag gano'n sa akin. Sige, bye-bye. Bye-bye po. Uy,